What's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, syempre nandito po tayo ngayon at magbibigay ng reaksyon. Ang bibigyan po natin ng reaksyon ngayon ay nagmula kay CM Politics News. Syempre huwag nyo kalimutang suportahan si CM Politics News. At syempre huwag nyo rin kalimutang suportahan at mag-subscribe dito sa akin channel na Tunay na Kritiko mga katunay. Pakibisita po ito at huwag nyo kalimutang mag-subscribe, mag-like and share ng mga video na inilalabas natin dito, yung mga reactions. So huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ito at bigyan ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Confirm po mga kababayan na si Marcos ay talagang gustong pa-impeach si VP Sara Duterte. Bakit? Pinirmahan niya kasi po yung pagbukas ng bank account at tax record ni VP Sara Duterte for impeachment. Pero siyempre, ang palusot nila, yan naman po inaayon sa batas. Walang ganon. Kung ayaw ng presidente, ayaw ng presidente dahil nasa kanyang kamay ang desisyon na yan. Pag pinirmahan niya, ibig sabihin talagang gusto niya. Ayaw na kayo magpalusot. So, simulat sa pool, talagang gusto niyang pa-impeach si VP Sara Duterte. Alam niyo kasi kung bakit? Kasi hindi nila kayang talunin. Ganun lang kasimple yan, mga ulul. Tsaka isa pa, no? Bago natin ipasok to, kung ayaw talagang ipa-impeach ni BBM si VP Sara, kayang-kaya ni BBM yan. Kayang-kaya niyang gawa ng paraan yan. Lalong-lalo na, alam naman natin na 'di ba, siya ang presidente, lahat naman ng bagay kaya niyang gawa ng paraan eh. 'Di ba? So, kahit nga yung pagdadala kay PRRD, kung talagang gusto niyang harangin 'yun, mahaharang niya 'yun eh. 'Di ba? Hindi naman pwedeng mas malakas yung mga tauhan mo kaysa sayo, 'di ba? Kaya siya ang may problema diyan. Kaya hindi tayo naniniwala na siya ay walang kinalaman. Ang hirap paniwalaan. Nasasabihin niya lagi na ako ay inosente, hindi ko alam ang mga nangyayari. Siyempre naman para namang magiging tanga ka nun. Diba? Na hindi mo alam yung mga nangyayari sa paligid mo. Diba? So, ang ibig sabihin, kung dito sa impeachment ni VP Sara, is parang wala kang kinalaman o anuman, ay di go. Paniniwala mo yan. Pero sa tingin ko kasi parang may pahintulot din to ng butihin nating presidente. Ito ang CM Politics News. Mag-subscribe at i-click ang bell button para lagi kang updated. Heto ang mga balitang dapat mong malaman. Panateros may trust issue kay BBM. Alam niyo kung bakit? Kasi ilang beses na po siyang nagsinungaling. Ilang beses na po siyang nambudol. So, hindi mo na maiwasan na magduda ka. Kaya nga dapat extra effort siya sa pangbawi ng tiwala ng taong bayan. Diba? Oh, marami na siyang atraso eh. Doon nga lang sa 20 pesos na bigas. Sa totoo lang, no? Kaya lalong nadala yung mga tao nung panahon ng eleksyon dahil doon sa 20 pesos na bigas. Talagang ipinaglaban niya pa yun talaga. Diba? Nakipagtalo pa siya doon, tapos nung nanalong presidente, sabi niya, yun lang naman ay isang pangarap ko. So nagkaroon naman ng 20 pesos na bigas. Yun yung pag ikaw nasalanta ka ng bagyo o kalamidad, bibilin mo. Yung tipong imbis na ibibigay na lang sa'yo dahil nasalanta ka ng kalamidad, ibebenta pa sa'yo sa halagang 20. Di wow. Una-una, kita nyo na nga yung trust rating niya, sobrang bagsak. Bakit? Kasi walang naloloko siya. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Doon pa lamang po sa sinabi niya na ayaw niya ma-impeach si VP Sara Duterte o wala siyang kamay doon sa impeachment. May naniwala, meron bang... Hindi, katarantaduhan naman yun. Sasabihin niyang wala siyang kamay, napaka-imposible naman nun. Ikaw ang presidente. Diba? Lahat kaya mong gawin. Kaya nga lahat kaya mong pagtakpan, kaya mong ganunin. Ikaw ang presidente, ikaw ang nasusunod. Hindi ikaw ang napapasunod. Di ba? Ebidensya, proof na wala talaga siyang kamay doon sa impeachment, VP Sara Duterte. Yun. Alam po yan sa kasaysayan. Meron siyang hindi, kamay doon. Hindi gagalaw ang kamera, especially yung lower house. Ito lang yan, Sir Banat Bay. Sinasabi niyang wala siyang kamay sa impeachment ni VP Sara. Bakit tong mga panahon ni PRRD? Gusto nga ipa-impeach, balita ko, gusto ipa-impeach si Leni. Diba? Ayaw ni PRRD. Diba? Dahil binoto si Leni ng taong bayan. Ayaw ni PRRD ng ganon. Hindi siya pumayag sa impeachment ni Leni. O diba, bakit si PRRD may nagawa? Naharang niya. Pinigilan niya yung mangyayaring yun. Si BBM, kayang-kaya niyang gawin yun. Diba? Ang problema talagang gusto niya rin. Oh. Nang walang kumpas ng presidente. Doon talagang tinadtad si VP Sara Duterte. Hindi lamang po sa impeachment, maging sa hearing. So, hindi mo pwedeng sabihin wala siyang kamay doon sa impeachment na yun. Diba? Doon pa lang, nasira na ho ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Pangalawa, we will not cooperate with ICC.
We will not cooperate, pero pinadala mo yung dating mahal na taong bayan na presidente. Abay, tarantado ka pala talaga. Isa ka pala talagang napakasinungaling. Isa ka talagang budol-budol man. Kaya nga BBM yan, budol-budol man yan eh. Kahit naman nung kay PRRD, meron din siyang kamay dun eh. Kayang-kaya niya din. Kayang-kaya niya din pahintuin yung pagdadala kay PRRD sa The Hague. So, anong ibig ko lang sabihin? Ganito kasi ang simple, no, mga kababayan. Kayo, nahuli nyo na yung asawa ninyo o jowa ninyo na nagloko. Di ba ang hirap na magtiwala uli? Yes. Kasi sabi nga nila, ang trust, hindi ho yung CD, hindi ho yung condom. Ang tiwala, parang papel yan. Pag yan nagusot na, na-crumple na, yung papel o yung tiwala, kahit plansyahin mo pa yan, hindi yan babalik sa dati niyang anyo. Magkakaroon pa rin yan ng mga marka-marka. Unless, i-recycle mo. Punitin mo, tas gawin mo uli, di ba? Baka nga hindi mamay balik sa ganung kaganda eh. Ganun daw ang tiwala. Kaya sa mga mag-asawa, di ba? Pagka nakita nyo na yung asawa niyo, mga lalaki, mga babae na nagloko, nangulo niya, ang hirap na magtiwala. So anong dapat gawin nung nangalo niya? Dapat po mag-extra effort siya, doble effort, para may balikan niya yung tiwala. Tanong ko kayo, si Marcos ba ay nagdoble effort para mabalik yung tiwala ng taong bayan sa kanya? Hindi. Walang lumalabas sa bibig ni Marcos na nangyayari. Wala, hindi siya Lahat ng nag-e-effort. kanyang sinasabi ay pawang kabaligtaran ng kanyang Parang ginagawa. okay nga sa kanya na walang tiwala yung taong bayan sa kanya. Parang wala siyang pakialam, wala siyang problema doon. Yun nga lang yun nga lang tinayuan ng kanyang administrasyon, yung kanyang kampanya na 20 pesos ang bigas eh. Di ba? Ano nangyari? 20 pesos na bigas yung pala pangarap lang, at kung maglalabas man ng 20 pesos kung saan lang siya pupunta at magpapapicture-picture. Kung akala mo naloloko mo yung taong bayan sa ganung klaseng estilo, nagagalit lang ng taong bayan. Kasi they feel na niloloko mo. Di ba? Ginagago mo sila. So, hindi mo talaga masisisi ang taong bayan na pag sa SONA walang naniniwala. Dahil doon sa pambubudol mo na yun, talaga namang mabibuisit lalo ang taong bayan. Eto nga mga sinasabi niya. Tingnan nyo, halimbawa, yung sinabi niyang, sa palagay ko, sabi niya, Pero dapat parang wala masyadong nanood na SONA niya eh. No? Kung meron din namang nanood na SONA niya, doon sa ano talaga, doon sa mga kabagang niya, maraming manonood. Pero sa taong bayan siguro, makikinig sa SONA niya, pero para malaman lang yung mga sasabihin niya. Kung talagang eto ba, sasabihin niya pa rin. Yung tipong hindi niya naman nagawa, pagyayabang niya pa rin. tanggalin yung system laws. Tapos biglang Pero maya-maya, kami na yung topic niya, si Romualdez. I order na System. trabahuhin na ng House of Representative o at ng Senate at ng mga mamabatas natin na tanggalin ang system laws. Alam ko sino muna nagsabi niyan? Si Marcoleta, Sa totoo lang ha? Sino talaga may advocacy nagsabi dyan? na. Yung nakakulong, si Marcoleta. Oo. Iyan ang battle cry ni Marcoleta nung siya po ay tumatakbo senador. Tama. Kasi sinasabi nga niya, hindi dapat ganyan nasingil ng kuryente sa atin. At saka talagang matagal nang ini-issue ni Marcoleta yung Meralco. 'Di ba? Hindi pa ini-issue ng administrasyon yan, ini-issue na ni Marcoleta yan. 'Di ba? Kasi nga, hindi dapat siya na-charge sa atin. Dapat siyang ipiralo ay talagang mabago, maayos. Di ba? Ngayon, biglang siya nang nagsasalita pagkatapos umikulo si Marcoleta. Ang lupit mo. Kaya tuloy hindi naniniwala yung taong bayan sa kanya eh. Hanggang Oo. hindi mangyayari yan. Kasi sigurado ko, kung mangyari man yan, ay meron niyang merong twist yan. Kasi wala naman siyang ginawa. Halimbawa, di ba, sinabi niyang, wala nang babayaran. Hindi na kailangan ng referral letter mula sa mga congressman. Ngayon, hindi totoo yan. Isang malaking katarantaduhan yan. At alam ng taong bayan yan na isang malaking katarantaduhan yan sinasabi ni Marcos na ganyan na wala nang referral letter. At may referral letter. Yung pagka nagkasakit ka o pag may kailangan kang pera sa gobyerno tulong, ang gagawin mo, kailangan mong pumunta sa isang congressman at para manghingi ng letter na itong tao na ito ay bibigyan namin ng ganito, ay ipabigyan ng ganyan, di ba? Wala eh. So, ano ibig ko lamang po sabihin, mga kababayan? Yung mga ganong simpleng bagay na sana may babalik ang tiwala ng taong bayan sa kanya, tinatarantado mo pa. Ibig sabihin, sobrang kasinungalingan pa ang iyong Oo. sinasabi sa tao. Paano maniniwala sa iyo yung tao sa mga Tama. gusto mong mangyari sa bayan? Yun yung nangyayari sa bayan, tinitwist mo na. At saka ang problema kasi sa kanya, nagiging credit grabber siya. 'Di ba? Yung tipong kahit hindi naman ikaw ang tunay na nakaisip, di naman ikaw ang tunay na gumawa, ginagrab mo. Nilalagay mo sa credits mo, sa mayo. Hindi ko totoo yun. Kailangan mo always ng referral letter para makakuha ng pera. Oo. Alam mo kung sino lang tinanggalan niya ng budget? Kasi ganito yan, para sa kalaman, diba? Ito ang pinakamalalang practice sa Pilipinas na nakakairita. At totoo lang na wala na magawa lahat ng senador at congressman kung hindi sakyan yan. Sa bawat congressman at senador, meron silang mga medical na allotment. O halimbawa, itong si Senator, halimbawa lang ito ha, si huwag natin yung pangalan para na, si Senator Juan de la Cruz. May 5 million ka. Ibig sabihin, hindi mo hawak yan, pero yung 5 million na yan, para sa'yo yan,
Tapos, pag gumawa ka ng referral letter, nakukuha yung isang tao ng, bibigyan mo ng 10,000 yung isang tao, doon kukunin yun, doon sa nakalat sa'yo. Tangin ng practice yan, para talaga lumapit sa inyo, sa mga politiko, etong mga kababayan natin. Meron silang kanya-kanyang allotment na gano'n. At ano yun Hindi ho illegal yun, legal yun. Parte yun ng sistema ng Pilipinas, gano'n. So sa totoo lang, pag ikaw lumapit, tumingin ng referral letter, hindi yung pabor sa kanila. Mukha lang pabor sa kanila yun kasi ikaw para kang humihingi ng tulong, nagmamakaawa ka dito sa congressman o senador na to, pero in reality, pera natin yun. Yung referral letter para lang maalala mo siya. Kasi syempre nga naman, kung ikaw may sakit at magbibigay ka at makakahingi ka pala ng pera sa isang congressman o sa isang senador, hindi mo makakalimutan yun. Ituturing mo siyang savior. At every election, hindi mo lang siya ikakampanya mo pa siya. Kasi naalala mo, kung hindi sa kanya, hindi ako makakakuha ng 10,000 o hindi ako makakakuha ng pampa-opera o hindi ako makakakuha ng panggamot dahil sa kanya. Yun ang purpose nun. Puta di ba nakaka-degrade? Sa totoo lang I mean, ang pinaka malala na nga mangyayari sa'yo sa buhay mo yung magkasakit ka Talagang yung yabang mo mawawala pagka nagkasakit ka. Babagsak talaga yung yabang mo. Oo, tama yun. Tapos, kailangan mo pang magmakaawa sa isang senador o sa isang congressman para lang mapagamot mo yung iyong kamag-anak o mahal sa buhay. That is something na very degrading. Tapos sasabihin niya na hindi na daw kailangan ngayon. Paano kami maniniwala doon sa plano mo? Na tanggalin baguhin itong ipira law kung yung nangyayari ngayon ay sinisinungaling mo pa. Gets nyo? Hindi mo pa sinasabi. Parang kasing ang hirap-hirap niya ng pagkatiwalaan, marami siyang mga bagay na talagang itinanggi. Yung mga nangyaring itinanggi. Di ba? Yung totoo. Paano kami maniniwala? Napakagago, di ba? Oo. Ang dami pa po niyang mga sinabi na out of this world. Di ba, na mga bagay. Halimbawa, nakalang din yung racket. Oo, nagtataka ako doon sa racket. Mantakin mo, naisip niya pa yung racket na yun, di ba? Ikaw, parang naisip ko yun, parang naisip mo yung racket kasi ang hilig mong rumakit Naipasok na, ayun tuloy yung pinagtatawanan sa kanya, yung racket, pinasok niya pa sa zona. Although, nabasa ko kay Sas. Alam niyo naman, kaibigan natin yan si Sas. But may part doon na I disagree. Sabi ni Sas na hindi naman daw out of this world yung idea na yon. Because we really need that in weather forecast, in everything. Kailangan natin yan. Tama naman siya sa part na yon. What we are saying na out of this world, yung kanyang thinking na ganyan, is the reality. Yes, we need that. Yes, we can do both at the same time. Kasi parang sinasabi na dapat daw unahin muna yung ganito. Sinasabi ng iba. Pero sabi niya, hindi. Dapat pwede naman sabay yan Sabay yung mga basic things and sabay yung sa racket. I totally agree with that. But the problem is this. Ang dami-dami niya maiisip, racket pa no? Para tuloy dumikit sa nagiging issue sa kanya. I do not trust the person who will do it. Second, masyadong hindi akma sa timing. Yun ang sa akin Timing is everything. May mga bagay sa mundo na tamang gawin, magandang gawin, pero kung gagawin mo to sa maling panahon, mali ang resulta. Yung ngayon, hindi mo kayang gawin at pagsabayin dahil sa taong nakaupo. Siguro, kung meron tayong mga talagang magagaling na leader, visionary leader, hands-on leader, pwede yan. Kaya nga, timing is everything If you have a leader na katulad na kaya mag-hands-on, yan, pwede natin yung isabay ngayon. Pero yung mga katulad ni Marcos na hindi makapokus, katulad ni Marcos na alam naman natin, hindi niya mapigilan ng corruption, or maybe he is part of that corruption, dream of racket is not, appropriate at this time. Yan na naman, pangarap na naman yung racket. Sa totoo lang, ako nakikita ko, parang mas magaling pa sa kanya si si Noy Noy. Kung pagtutumpasin silang dalawa. Diba? Hindi ko naman sinasabing magaling si Noy Noy, no? Kung parang yung IQ nila pareho, parang ganon. Hindi sila nagkakalayo ng IQ. Diba? Pareho lang sila, pero medyo mas angat-angat naman ng konti si Noy Noy sa kanya. Kasi sa totoo lang, hindi naman nagkaroon ng ganyan katitinding issue si Noy Noy Kahit pa paano. Siya kasi talagang napakaraming issue simula nang pumasok yung administrasyon niya. Una, maayos. Tapos pinasok niya yung pinsan niya. Ayan, nagkaroon na ng napakaraming issue yung administrasyon niya. Diba? Naging grabe na. Talagang halos ang dami tayo nababalitaang hindi maganda. Hindi kagaya naman dun sa ibang administrasyon na dumaan is talagang hindi na masyadong ganito katindi. Diba? Yun nga lang kalsada, hindi mo maayos Racket pa. Ay, totoo yan. Hindi mo nga ma-focus yung flood control issue. Racket pa. Baka ma-racket. Oo, kasi parang si BBM, ang ginagawa niya, hindi pa niya tapos yung isa, magpaplano na naman siya nung isa.
Hindi niya pa natatapos yung isa, magpaplano na naman siya ng isa. Manong tapusin niya muna yung dapat niyang tapusin. Halimbawa, yung flood control issue na yan. Kasi ang gusto niyang mangyari, bumalik sa kanya yung tiwala ng taong bayan, bumalik sa kanya. So gagawa siya ng gagawa na kung ano yung mapapansin sa kanya ng tao para bumalik yung tiwala sa kanya na, may gagawin pala si ganito. Si BBM na ganyan. So, ayos yan. Magtiwala tayo sa kanya. Pero sa totoo lang, kung gusto niyang bumalik yung tiwala ng taong bayan sa kanya, ang talagang trabahuhin niya, yung flood control issue. Ang problema kung sino-sino yung mga pinaghuhuli. Yung mga pinapakulong. Yung tipong yung mga senador na katulad ni Marcoleta at ni Jinggoy na wala naman talagang kasalanan. Ipapahuli mo. Diba? Ang dami-daming sangkot do sa flood control na kinanta ng mga witness. Diba? O nasaan na yung mga yon? Naglaho na parang bula. Hindi na pinag-uusapan. Bibili bang taong bayan sa'yo kung kaya mong salagin o suwagin lahat ng mga taong pinagbababanggit na talagang sangkot doon, no? O kaya sinasangkot doon sa flood control at mapapakulong kung sino yung mastermind at kung sino talaga yung malaking tao na pumapader doon. Hindi yung magpapakulong kayo ng mga tao na parang wala lang, masabi nyo lang na gumagalaw kayo. lang tayo dyan. I mean, simple things. Di ba? Hindi mo nga maayos yung, mabantayan yung corruption sa DPWH. Gagawin mo pa isang bagay na napakahirap bantayan. Di ba? Doon pa lang eh. Kasi yung sinasabi niyang, na-discover namin na mayroong corruption. Abay, tarantado ka pala eh. Sa'yo nagsimula. Sa'yo nag-ending. Para kasi nga nangyayari kay BBM, grade 1 siya, tapos gusto niya agad mag-grade 6. O kaya first year siya, gusto niya kaagad third year. Ayaw niyang dumaan sa second year. Diba? Manong tumapos ka muna ng pag-aaral mo, dumaan ka muna ng grade 1, grade 2, grade 3. Ngayon pag natapos mo, saka ka magtungtong hanggang makarating ka ng college. Para mas malinis. Alaman mo na may corruption nung naubos na yung pera. Si BBM kasi puro, parang nakikita ko kasi ang nangyayari sa kanya, puro siya plano. Hilig mo magplano. Wala kang main goal, wala siyang nakikita. Yung main goal, eto yung goal ko. Eto yung pupunteryahin ko. Wala siyang nilalaan na ganun. So kapag ano na yan, sinabi niya na, halimbawa, nasabi niya na, nasabi ko na yan, ito yung plano ko. So natandaan na ng taong bayan. O bukas, makalawa, iba na naman. Iba naman. Rocket. O sunod naman yan, jet. Pero anong katarantaduhan yan? Anong katangahan yan? Madidiscover mo tapos na. Pero sa'yo dumaan ha. Parang ganito yan eh. Security guard ka. Okay. Napasok na nung magnanakaw yung binabantayan mo. Nahalughog niya na yung lugar na binabantayan mo. Nakakuha na siya ng pera doon sa binabantayan mo. At nailabas niya na yung pera doon sa lugar na binabantayan mo. Tapos sa harap ka ngayon sa interview, sasabihin mo, na-discover ko na merong akyat bahay sa aking establishmentong binabantayan. Anong tanong kagad sa'yo ng investigador? Na-discover mo? Nanakaw na wala. Tapos ngayon ka lang magsasalita, sasabihin mo, na-discover mo? Abay, tarantado ka pala, makakasangkot ka. Kasi nakalusot sa'yo. Ganun na ganun ang nangyari. Ikaw ang pinagmulan. Ikaw ang nagdesisyon magkano ibibigay ng mga budget. Oo. Kinalikot. Kasi siya yung pipirma dun eh. Ibig sabihin yan, ba't mo pinirmahan? Kung alam mong merong problema yun, di ba? Lahat ng bagay sa'yo dadaan. Ibinalik sa'yo. Sabihin, alam mo dapat kung ano yung budget. Tapos nung binalik sa'yo, nandun na yung mga patong-patong, kaliwat ka ng patong, insertion, yung tinatawag na insertion. Tapos, pinirmahan mo pa. Tapos nung pumutok na, sasabihin mo, na-discover mo, tarantado ka pala talaga. Bobo ka lang, hindi ka lang tarantado, bobo ka pa. Kaya nga, ano kagad ang iisipin ng taong bayan? Sabi, kasali ka dyan. Hindi maaaring nakadaan lang sa iyan at wala lang. Kasali ka dyan. Oo. Imposible yung hindi mo mapapansin. Nangyari at lahat. Tapos biglang na-discover mo, napag-alaman mo, tapos ngayon magtuturo ka. Na kailangan kong, masakit man sa aking damdamin, pero kailangan kong kasuhan ng aking kamag-anak. Diba? Pero na lang kung talagang taka ka lang, gano'n. Parang tanga-tanga ka lang eh. Diba? Pero kung hindi ka naman tanga, siguradong alam mo yun. Kasi ikaw ang pipirma dun eh. I mean, kaya mo nga pinirmahan kasi alam mo eh. Absurd. Mga ganyang English, ano? Diba? Kaya nga, kayo mga kababayan, sa tingin niyo po ba, totoo yung sinasabi ni Marcos na talagang ilalaglag niya na yung kanyang pinsan? At ipakukulong niya na yung kanyang pinsan? Ako hindi ako naniniwala na ipakukulong niya si Romualdez. Maaaring sinabi niya lang yan para may masabi lang.
sa SONA na, oy, meron tayong bagong pag-uusapan dito. Meron tayong bagong issue. So, syempre, puputok yan. Bayani ako kasi ipapahuli ko yan. Kasi yan naman talaga ang gustong-gusto ng mga taong mangyari. Yung ipakulong si Romualdez o hulihin. Diba? Yung ipanagutin siya. O, kumbaga, sasabihin ko to para ano. Pero maniniwala na lang tayo kung talagang tinotoo nila. Pero ang tanong dyan, tototohanin ba talaga? Diba? Kasi mamaya, maaari, kasuhan siya, pero baka mamaya sabihin na, ay, hindi pala dito, mahina pala yung ebidensya, di wow. Di wala na. Absuelto to. O, pwedeng ganun, pinapadaan sa ganun. Nga ho, kayo po ba naniniwalang totoo yun? Lagay nyo dyan ha, naniniwala ako kay Marcos na ipakukulong niya ang pinsan niya. Or sagot nyo dyan, hindi ako naniniwala kay Marcos, budol-budol man yan. Lagay nyo dyan. Tapos i-share nyo na rin to mga kababayan ha. Napaka-importante kasi na mamulat. Kasi alam mo, nanonood ako sa social media ng mga reaction ng mainstream media sa SONA ni Marcos. Ala, grabe sabi ko, ang lupit ng reaction ng mga media. Positive. Kung meron mang negative reaction, hindi nanggaling sa kanila, nanggaling sa mga ini-interview nila. Pero karamihan ng ini-interview nila ay yung mga pumapabor kay Marcos. Sabi ko, grabe rin tong media natin, ano? Talagang lantaran na yung kain-suka nila. Alam naman natin ang media kasi. Talagang hindi na uso ang ang social media, wala. Bulag pa rin tayo. Kaya nga malaking tulong ang social media sa lahat kasi nagkaroon ng isip yung mga tao. Marunong na silang makinig, alam na nila yung nangyayari, hindi na tayo nagiging tanga-tanga. Kasi dati talaga yung mainstream lang, kung ano lang yung binabalita nila, hindi naman lahat ng mainstream, no, yung ibang mainstream. Kung ano yung binabalita nila, yun lang yung pinaniniwalaan natin. Syempre, sino pa ba yung ibibida nila? Halimbawa, kung sino yung administrasyon yung naibibida nila, hindi naman nila pwedeng kontrahin yung takot lang ng mga yun. Pero talagang meron pang mga iba na talagang nagbibigay ng balita, gaya ng SMNI, alam naman natin yan. Talagang alam natin na patas talaga magbalita yan, walang kinatatakutan niya. Talagang pag may ginagawa kang kalokohan, talagang yari ka. 'Di ba? Marami pa. Marami pang balita na pwede nating panoorin, pero iba kasi yung mga ibang malalaking channel dyan. Sino pa yung malalaking channel? Sila pa yung ayaw natin magbintang, no? Pero gara kasi. Lantaran na yung pagiging bayaran nila. Yung mga nag-i-interview na lang ng hindi sumasang-ayon kay Marcos, mga katulad ng SMNI. Matik yan. Ayan ang nagsasabi ng totoo, the truth that matters. Yung Net25. Alam naman natin kung kanino yan, di ba? Yan na lang po yung mga nagsasabi talaga ng katotohanan. Yung the rest, Okay, Net25, isa pa yan. Okay yan. Yan. Isa din yan. Maganda rin. No? Kaya yan, SMNI, Net25. Ano ko pati yung UNTV, di ba? Parang okay din naman yun. Paniwala, meron pa akong pinanonood eh. Ayoko nilang banggitin Dilaw yung kanilang istasyon. Dilaw yung kanilang tema ng kanilang mga logo. Sino ba? Mayaman to. Tapos mga dating tagapagsalita ni Aquino Pero grabe, sip-sip. Yung kanyang dati, pag ito nagsalita laban sa mga Marcos, halupit. Pero ngayon, naging malumanay. Hindi naman niya pinupuri. In fairness, hindi niya pinupuri. Pero lumambot yung kanyang pananaw. Obvious na obvious Diba? Tapos ang mga panay pang ini-interview ng isang istasyon naman ay yung isang bayot na abogado na dati galit na galit sa mga Marcos pero ngayon tila pinupuri pa. Sabi ko nga, ang lupit nyo. Mga kain-tae nga yan Kita mo yung mga dilawan ngayon, ang babait ngayon sa mga Marcos. Diba? Sa Marcos, diba? Halos dati parang isumpa na nila yung Marcos tapos ngayon pati ba naman si BBM, mabait na ngayon sa mga dilawan. Halos sa mga dilawan, sinumpa sila. Doon pa lang sa hindi pagpapalibing sa tatay niya, dapat talagang yung galit niya talaga doon, hindi niya mapapatawad yung mga yun, pero pinatawad pa. Samantalang ang nagpalibing sa tatay niya, mga Duterte, si PRRD. Diba? Hindi ko kaya yung ganyang powers. Pupurihin mo pa na Mantakil mo, dilawan ang nagpahirap sa mga Marcos, pero ang nagsuffer ang mga Duterte. sabi ko nga, ano kaya to? Dahil galit lang sila kay Vice President, kaya nila ginagawa ito? Hindi sila galit, takot sila kasi gusto nilang bumalik uli sa kapangyarihan. Kapag si Sara Duterte at ang Duterte ay nandiyadyaan, is alam nila na hindi sila makakabalik sa kapangyarihan. Siyempre, kapag nanalo si BP, alam naman nila mananalo si Sara Duterte sa 2028 So, paano sila makakabalik? Para manalo sila sa 2028, tatanggalin nila yan. Kasi si BBM, madali naman nilang tatalunin sa eleksyon yan. Diba? Yung mga dilawan, alam natin yan. Kasi alam naman natin na bumabagsak na yung trust rate ni BBM.
So, kayang-kaya ng labanan ng mga dilawan yan. Ilabas lang nila si Lenny, mananalo kay BBM yan dahil minsan ang tinalo ni Lenny si BBM eh. Para bumaulan si Vice President, nagkakasundo-sundo sila? O talagang bayad din sila? Kasi may chismis, bayaran daw ito ni Romualdez, allegedly. Kaya never niyang tinira direkta, ha? Si Romualdez. Itong bayad na abogado na to. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay CM Politics News at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.